What is our message last Sunday? Kung naka-remember mo? Nakatawa sila. Ano na? Okay, the message of our last Sunday speaks about the process of salvation. The process of salvation is not something you earn once again. Para mas maklaro na tanong, it's not something you earn, but it speaks about the response of our faith. Why? It's because salvation is not based on human merit, but speaks about God on how He sent His Son to die at the cross. And that is grace. Why it is a continuation? Because kung ato ng taon, the three process, you must first heard, then believe, and last is the sealing of the Holy Spirit. Now, backward. Ingon sa samong bersikulo nga itong ibasa sa Romans chapter 10, verse 14 to 15. Ingon siya, naghisgot siya una about being, kung sa imuhang, naghisgot siya about sa imong pagtuo. Ingon siya, how then shall you call on Him in whom you have not believed? So it speaks about believing. And if you want to believe something, you need also something to be heard. And if you want something to be heard, it needs someone, a preacher, evangelists, a teachers. And through them, you heard. And the last one speaks about messenger, katong pinadala. Muna ikon sa verse 15. Mabutan na karon, isa ba ka sa gipadala? Now, ang verse 15, kung ato lang tawon sa ato karon panahon, we are called the ministry of reconciliation. And how shall we preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. No? So, magunahuna na karon kung isa ba taan ang ginatawag katahom gayon sa mga tiil, sa mga nagawali, sa mayo. Okay? So, Paul's desire was that others come to know Christ. This passage underscores the necessity of believers sharing the message so that others can believe and be saved. Pag no, ang ato nga taon, kung bukat ni siya, hatagan po nato kabukaton tungkol kay mao nitong tinguha sa atong apostol na si Pablo. Pero kung ato lang taon, huwag mag-inausap, no? Di kan sa sinugdanan hangtod karon kung mag-isputan kaluwasan, grabe gid niya ka necessary. Itinahanglan gid siya. And do you believe that sharing the gospel is something that you personally and individually should be striving to do? Imo ba nang tawagod, imo ba nang pangusgan, imo ba nang kuhaan karon og hukot sa imong ginabuhi that you are one of those messenger? Do you believe that sharing the gospel is something that you personally and individually should be striving to do? Because the work of sharing the gospel is not only for the pastor, it's not only for the leaders, but it's all. Sa ato matag usa kinabuhi. So by the topic itself, katulad daw, why should I share the gospel? Because it is a good news. Positive siya. Kung makahimo magdali ka sa pag-share sa gospel, di ba? Why should I preach the gospel? Why should I share the gospel? Una, because it is, well siya, positive siya, because it is a good news. Nakahimo magdali ka sa pag-share, na usahin mo rin, dili, kada, useless o sahay. Dili angay ipasa, dili angay natong ipaabot sa uban. Pero makahimo magalit sa pag-share. How much more if it is gospel or if it is good news?
Now, I will ask you, kung sa may mas daghan nato na pa-update sa mga tao, ang good news o ang bad news? Siyempre, good news din, no? Mas daghan din mga kaibalita. Pero kung 50-50, piyawan ta na rin nga, murag ingon, Monday, good news na ako kinabuhi. Tuesday, siman na ako. Murag kung piyawan ta ng 50-50, pero hindi na ako kinabuhi sa pagpanghimo. Diha sa pag-alagad sa Ginoo sa ato at gustuhan nga kinabuhi. Himon din ako nga mas daghan, mas labahin nga nunay ang mga butang maayo nga ito mahimo. Kaysa mga negative ng mga butang. Okay? So, kung wala pa nyo na-feel karoon ng pangunanaha, don't worry. I hope this message will change your mind. No? Pinapamagin tayo, magmuha-duha pa, magmuha-hadlok, and then again, sharing the gospel, dili sa kinahanglanon na kanunay ito. Kaya bagay na makashare ka ang gospel without okay? So, na yung tulong kay mga reason na out of the town na importante. It's because sharing the gospel is the central theme in the teaching of the Apostle Paul, and he provides compelling biblical reason for believers to actively participate in evangelism or in sharing the gospel. No? Okay, number one reason. God desires all men to be saved. O yung pinaka-biblical basis na ito unang-una. Tungod, kay mismo ang Diyos na siya'y desire na makakapot, makaangkon ng kalawasan ang mga katauhan. So it is Paul's prayer in verse 1. Okay? So in 1 Timothy chapter 2, verse 3. Before reading the verse 2, ato sa pamalandungan o sa unang punto ni Pablo sa pagsulti niya sa verse 2 at 3. In verse 1, ingon siya, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Ang mahitabo din siya, hindi lang sa iligan, mahitabo din siya sa tibuok kanasuran. For what purpose? In verse 2, for kings and for all that in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, because for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, or who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. That is the good news. To come unto the knowledge of the truth, it's really hard when we cannot see kung wala'y laking hipong action through my us. Ito naman, you believe it needs to have a preacher. Ang nakasalay madunggan. Sa panahon na sa madunggan, maghahimo sila sa pagtuo. So, to come unto the knowledge of the truth, lisod kayo siya, kung dili kini mo, tagan of sense of responsibility ang imuhan, kaugalingon. Dili siya natin, pero aking himuon, di naman, si Pablo gahangin ulit siya. Na mahita po, unta sa mga tipong tao. In verse 2, again, for kings and for all that are in authority. Nakinig na aday sa mga nasa pang-gobyerno ka, ato mga leaders, no? Ato mga leaders, ato na sila po. Kaya kung naay kahatlog ang mga leaders nato, there is peace in our country. If our leaders come to the knowledge of the truth, o makabaton sila kaluwasan, nindot kayo ang gagan sa atong nasod. Pero kung wala sila makakabot ang knowledge of the truth, expect dili maundang ang kagumot. Expect dili maundang ang corruption. Yan naman, wala sila'y kasing-kasing sa mga butang na nangitmo. No? Walang necessary, kinahanglan din kayo nga ato silang iampo na magabaton gid sila og kaluwasan ang asli kahadlok diha sa Ginoo. God
desires all men to be saved. If God wants all men to be saved, we should want all men to be saved also. Because God offered the means of salvation, and that is referring to Jesus Christ. Walay lain. The means of salvation is only in the person, not our action. Kasi maguna-una magpunta, kasi ito mahimo to satisfy sa ato ang kasiguruhan. Ang katagbawan, dili sa usay mahimo nato. Ang katagbawan, naa sa gihimo ni Kristo para sa ato. No? So it speaks about the urgency of the mission. Paul says in 1 Corinthians chapter 9 verse 16, ito siya, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel." Sa Bisaya pa, alaot ako kung di na ako masangyaw ang maayong balita. Why should I preach the gospel? Because this is the will of our God. Atong himuon eh, tungkol kayo maumang po niya, di-desire sa ato ang magbubuhat o mausap ang nagluwas sa atong kinabuhi. Sa lain na pagkasulti, ato po ni himaon, kay malaot po ta, yung nagkastuhanon. Naaman sa ato ang responsibility karon. Marang isyo Pablo, if I will not preach the gospel, alaot ako. Pero kung ako maninawali, dili man isa ako ang balik. Kung i-reject man ko, di niya po sa ako ang balik. Ano naman? Sa Diyos ang tanan. Wa siya ang ikapasigar mo. O nang sa atong pag-ministry niya sa pagwali sa maayong balita, wala kita ang ikapasigar mo sa itong kagalingon. Dili iskurta kang magpintahanay, no? Gawa, yung kay klaro, yung kay gamit, o kay punos ka naman, huwag man kayo naihap, bilang imong napadawat ka kang Kristo. Pero na ating bisis, nga manong inahanglaran yun, nga muhimot na iman, alaot. Yes, it is true nga ang kinig pagkalaot, inisipot na dili man siya ganto sa pagkahinok man sa linaw ang kalayo. Pero kanabang sense of responsibility, dili na siya basta-basta. Kaya what if maulahin ang tanan? May kung nasa mga tanan sa imo, ano ko na ako mo iskutin ni butanga nga tali naman ko. At ibalo ba ka ni mga tali kay wala gina sila duha, gawat ba na sila. Mga taga-hospital, kung mga tali na mga tao nito, huwag mo duha-duha kayo kung padawaton, dawat gina sila. No? Walang dito kipag-minister sa mga hospital. Kay, huwag kayo na sila ganang 60 ba? Ang ilahang paghimong desisyon sa ilahang kinabuhi. Pero wala na. Eh, ang kanang human sa ilang pagdawat ng gusto ka ng mga lagan, wala sila makahimo na. Wala sila makahimo. No? So Paul often speaks of the urgency of sharing the gospel. So it means it reflects a sense of divine responsibility and urgency. When God desires all men to be saved, He is being consistent with who He is. Huwag ginamausap. Since the beginning until now. Dahil ilahi mo ng paagi sa Ginoo sa pag-provide niya sa kaluwasan, pero ang pasabot na siya na ang Diyos consistent siya. Nagkinahanglan din siya na mapaabot ang good news dito sa mga tao na wala pa makasigurado sa iyang kinabuhi. Sa times ng Isaiah, consistent siya. Sa times ng Ezekiel, consistent siya. Sa times ng mga dosing apostoles, consistent siya. Although kay malutang lahi ang diling sa Ginoo, gusto din sa Ginoo, naasas niyang kasing-kasing na makabaton din kasiguruhan ang mga tao. Bisan sa ato kung palang, hindi mo sa mga Ginoo. Mausang ihapon siya, consistent siya, noong makabaton ng kaluwasan ang mga tao. By means of the blood of Jesus Christ. So that, muna siyang pagkasiya sa ilahang plano siya masaan dili sa atong matag-usa ka kinabuhi. Okay? When God desires all men to be saved, I hope na mahimo kita change of mind karon. Kaya kung ang Diyos mo ni ang una-una, why not ipapun yung mapun niya ang una-una? No? Okay? So, number one reason why we should
share the gospel because it is the desire of our God. Number 2, we should share it because this is the greatest commission for every Christians. We cannot read words for word about the greatest commission, but we all know why is it greatest. Ito na siya mahisgutan, ano greatest commission siya? For us in our dispensation of grace. But first of all, I will read to you 2 Corinthians chapter 5, verse 15 to 21. 18 to 21. Ingon siya, "Nang obtain serve God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and have given to us the ministry of reconciliation. To wit, God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassador for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ instead, be reconciled to God. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." No? Ang dili makasasala, na walay sala ka tao, ihimo giisip niya o saan ka makasasala para makamatun ka o pagkamatalo, ikat na niya. So that's the commission now. The ministry of reconciliation. And that ministry of reconciliation will not be happening para sa mga leaders lang, kundi para ni sa atuwa. Kaya pag yung ministry of reconciliation, ato ni tanan, dili ni ija-ijahay. No? Ato ang tanan because we are one body in Christ. Next, we are called an ambassador for Christ. Kita ang nagrepresenta. Representative ni Jesus. So, pag ingon niya ang maluwas ang tibuok kalibutan, nagkinahanglan din daghan tao. Thankful ta karon sa ato karon nga kuan sa ato ang mag-isgot about missionary journey o ka Christian. Thankful kayo tagay kung dati ang PCM o ang Grace Movement nagpadala din sa Pilipinas, karon stop naman na. No? Although naaman kita, pero ang nakita ko karon, kung dati sila ang daghan nga ning-ari, mga support nga gikan sa gawas, pinansa ni para lang yun ang trust niya kung nagayang dito sa Pilipinas, hindi mo na. Pero tanan na undang, no? Support, na undang, ang mga ipadala na rin, na undang na. Tungod kay, hindi na bata ang Christian dito sa Pilipinas. Iabot ang panahon na ang Grace Movement dito sa Pilipinas, kita na po ay daghang ipadala sa luwang nason. Kung nakahimo kita sa pagpadayo sa mga nason, bisan wala na back up, no? Sa uban nga nason. So, ato na isa-different ang usa sa good news nga Pilipinas na himo nakaroon messenger sa laking mga nason. So Paul is emphasized that believers are called to be faithful in sharing the gospel. Because in sharing the gospel, as we all know, wala sukan giwali sa uban ng mga kapanahonan. Na si Kristo namatay, ginubong, nabanaw sa ikatulong kaadlaw, hindi kung pagatuuhan, makakatubo, kaluwasan. So, Paul is emphasizing that believers are called to be makaglagantan sa matinunanon niya sa luhaton. Kung ganang luhaton, ang usa na ministry of reconciliation. So, nataghan man ang mga ipagtulog ni Pablo sa ato ang kinabuhi. In 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 2, iyon siya, "Let a man so account of us as of the minister of Christ, and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in the stewards that a man be found faithful." God is calling us to be faithful to the ministry, especially the ministry of reconciliation. As sa atong pagwali, makablagan kita na matinunanon. Pure yun ang nagmapag sa pag-share sa gospel. Walay uling, no? Dili pinagi sa unsay mahimo nato, dili sa unsay ato manugang, kay igo naman ang hinimo ni Kristo
ngadto sa krus sa ato ang sa ka kinabuhi. Okay, now, the greatest commissions for every Christians. Kung ano lang tawag karon, why is it called greatest commission? Ano gitawag sa greatest commission? Para sa ato although we cannot create greatest commissions. Ngayon naman, ay mga bukla sa panahon na lagi ng great commission. Pero anong ato man sa gitawag greatest commission? Kung ano lang tawag, at tulog ka mga circle karon, atong ma-differentiate kung sa'y naadi ay anay anong gitawag siya greatest commission based sa ato ang sunod sa ato ang pagsangyaw sa maayong balita. Una, natin gitawag Great Commission, Greater Commission, and Greatest Commissions. Naata din napita. Balik ko na mo, no? Naata din napita. So why is it called Greatest Commissions? Because it speaks about the scope of their ministry. Again, the scope of their ministry. Kung ato lang tao sa Great Commission because it speaks about evangelism. Tanong pagpaabot yun sa payong balita. So number one, Great Commissions. So wala pang mamatay sa Ginoong Hesus Kristo. And it is during the 12 apostles. Pero ang sumo dito inani only to the people of Israel. Or tinatawag siya o katong mga lost sheep. Sa banay lang ni Israel. O nang gitawag siya Great Commission. You know what? Kaya nga nung ang mga 12 apostol sa panahon sa earthly ministry ni Jesus Christ, ingon siya dito, dili ka pwedeng adto sa Samaria. Dili ka pwedeng adto sa mga hintil. Kamong 12 ka mga disipulo, taman lang mo sa katong mga lost sheep. Pero wala ang katong essence of sharing the gospel. Pero galing lang, kutob lang sa radya, alagin po sila magtuyok-tuyok. Ikaduha, nang gitawag siya Greater Commissions, humana din sa pagkapanahon ni Ginoong Hesus Kristo. Again, the 12 apostles, except ni Judas, kay patay na sa panahon na. No, pulihanan pa man si Judas. Okay, mabuta na siguro kung kinsa kay puli ni Judas pagsuon. Matias. Bila ko si Pablo. Okay, si Matias, sagot ni Maya kay nakakuha din ka rin pag itaw, no? Pagayawan man tayo si Pablo. Okay, dili ha? Si Matias, okay. So after Jesus' resurrection, to all the nations, hindot kayo naman, from here, only to the lost sheep, pag nakintay mo siya, to all the nation. Pero, pero na naman. But it starts in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, before you are going to the uttermost part of the earth, you must begin in Jerusalem. Muna so po ni Jesus sa wala pa siya mukayab, no? Sa iyang pagpagabana, wala atong ginantaw. Ang pamunta na karon, dili unta mahitabo ni siya kung naabot din nila dirian. Pero kung ato ng taon, wala yun. No? Wala, if you read the book of Acts, wala kang padayon ng ilahang ministry. Wala kang padayon ng ilahang ministry. Now, the Greatest Commission will not only happen sa Jerusalem, Judea, kundi para din sa tanan. So that is why it is called Greatest Commission. Kaya naman, bisan asa, wala yung specific pa na lugar na dito ka magsugod. O iligan sa tato, sa niklaro na iligan, importa mo atong kagayan, dapat siguro nato nga nahuman na kita diriyan. Dili nga na. No? Kaya naman, pagpakamatay ni Ginoong Kristo, dili man para sa iligan lang. Ang iyang gihimo para man sa tibuok kalibutan. Okay? So, that's the reason why it is called Greatest Commission. It speaks about the sphere or the scope of the ministry sa ato ang pagkatinawag niya sa buluhan doon sa Ginoo. Okay? Ikatulo, katapusan na itong pag-aiskutan. Number one reason sa lagot to, because God desires all men to be saved. Number two, okay, number three, there's power in the gospel. It is not my power. Dili sa usay mahimo nako. Bisan usawan pa nagilang-ilang na kung usawan pa nako paguka. Kung dili pa gipon,
Di ko siya mabago, di ko siya usap, di ko siya usap. Orang, mga inahan, mga inahan, Happy Mother's Day, no? Malag na ugat na mo sa inyong mga anak, no? Kung mo nag-ingon, dili na lang pag-ugat mo, yung kapabagpugin sa inyong mga anak. No? Kaya may dito tayo lang ng bisag, hinihingi lang mo. Pag-bisa, hinihingi po ka, paglagot na lang po ka, kaya hindi po minaw. Kaya hindi na po ka, hinihingi na po ka. Kailangan dyan pinapusok-pusok. Pag sige pag pusok-pusok, memorize na nila ang inuhan. Sumot. May klaro, pero ito, hindi ka rin mo yung inaano. So, pakinahan, Happy Mother's Day. Okay. So, I'm reading to you. There is a power in the gospel. It's a, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ano ng tawon? Ay, tikuha si Paul. Kasi tikuha na masave niya ang iyang mga kaubanan, iyang mga kaliwat. Kaya niya mga kaliwat naman sa kuwan sa mga Hudyo. Pero nagdako siya dito sa Hudyo. Kasi tinguha. Pero reject siya sa iyang mga kaubanan. Kung usahin mo mga igsoon, kung masakitan na magsakit na ma-discourage man ta, usahay, natin desire nga ato pamilya, kita mismo gamiton ta nga upaabot sa pulong sa Ginoo sa maayong balita. But, lagi panahon na dili kita ang intended para nila. Sa natin tinguha, kung tinguha ni Pablo, nga makabatong po niya ang iyang makakaliwatan. Pero, inganaw sa i-rejecta. Tungkol kayo, uman na magultakin sa mabuntang atungan po nila. Ano? So, uno sa mga lingkod o mga pagbati, nga bisan i-reject, no? Yung sa dayon niya, kung nagpakausap ang gugma, pagpakita kung sa Tino, Kristohan mo sa usap-usap. Bila pinadiha sa imuhang pamilya. No? Hindi siya lang i-prenon siya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Dili niya nga kung mahimo. Kung dili, diha mismo sa pulong sa Ginoo, diha mismo sa pag-ingon nimo, pag-ingon niya, that Jesus died, buried, and rose again because of my sin. There is power na nagtabo sa iyang sulod. Kaya the moment they encounter nila ang pulong sa Ginoo, it will change their lives. Pinaaliha ang gahom. Mamuta na siguro no, kung sa may basis nga, anong naaw na may gahom diha sa pulong? Anong na may gahom diha sa maayong balita? In John 1:1 say, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Buot pasabot, ang pulong mismo kaya sa man, Diyos. That's why there is power. Kaya ang pulong, it relates to the person of Jesus Christ. That's what it will transform your life through the gospel that Jesus died, buried, and rose again in the third day. Okay, so Paul highlights that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Sharing the gospel means sharing the very means by which people are transformed and reconciled to God. Kaman siya lain, kung atong ipadayon pagbasa bitaw ang ito, 1 Corinthians chapter 2, verse 3 to 4. In verse 5, ito siya, for there is only one God and one mediator, the man Jesus Christ. At sila inagpatiliwala si Ginoong Iso Cristo. Muna, di mausap, mag-isbot kita kaluwasan in our time in the person of Jesus Christ. Wala na patiwala pag Iso Cristo na. We're just gonna an instrument na ato ang mapaabot ang gospel kung ginagawin niya para magluwas, magbago sa ilahang kinabuhi. So, it is the greatest thing we can do for someone else. Naman din naghang mahimo para sa ato ang mga friends, no, sa ato family. Pero maulit pinaka-priority or pinaka-first thing first na ato himuon to share the gospel. More pinipina ka-importante sa tanan. Like kung saan na lang ang tanan nga imong nahimo, kung di ay ang iyahang kalab wala pa masigurado.
So, mapipindi naman, no? We know that in every season, we must preach the gospel. Pero sa ako po na kuan, part kay manahimik po ko. Pipindi na usa ka confident yung gano'n. Karon ka manahimik ko. I-profile na itong murag kuha. Gini, klaro ni kung ano nagkatiguma, pag kanimong pag-inisgutay. Anak ko. Pero baka nag-inom, kaya masamurahin ang puno na basta kayo plano na after this, nabaluan naman namatay na, makakashare. Kaya nagati, nagpaabot ka right timing. No, so, okay. It's part of learning. No? Kung pwede tayo makahimo, din mo na itong pag-share sa gospel. So, the gospel has the power to change life for the bitter, bringing healing, reconciliations, and new beginnings. Sharing it can lead to meaningful and lasting impacts to others. Ito naman, hindi makalimutan nila kung ikaw bitaw ang ilang kailhan na gigamit sa Ginoo nga makatambag, mailhan na ikaw gigamit sa Ginoo nga makashare sa gospel, hindi naman makalimutan. Once kayo sila maghatag ng testimony, malitaw o maglimdan nila siguro. Now, if I will ask you, kinsa man ang gigamit ng tao nga makakapot kasi kaluwasan? Can you still remember kinsa sila? Ako ba? Basta tungin, kung ato pastor, tungin 2,000 to? Pwede mo na ito. Pero, tinag po ito nga ang i-share niya na yung kamahigit sa ito. Kaya kung wala siya, ito makakaplag sa maayong balita. No? So, nga na, dili galing yung gagako at simbahan. Kaya abi na itong luwas na. Nagpatak ko mga igsuon, abi ginako ka na, okay na ko. Abi na luwas ko, whatever happens, okay na. Kaya mo naman ko, pero hindi naman padulong ka na, orong nasyonal na kayo ba? Kaya nagaginoon, kakalunod sa doktrina, kaya lagi nagdako ka. Pero, niyabot din ang panahon ng isuon ko, kapagbuban din ako eskwela sa 4th year. Ang pagtuan ng God, inatok na pag-buwan lang ba? Pag-alot-alot na itong kuya na nagwali na itong ng Domingo, alot-alot na Domingo, kaya mo itong alot. So, paalot na ito. Tinuod ko niya kuwan may son, tinuod ko nga, i-assist dito niya. What if mamatay na dito? Ito, tinudyo ko nga, orang ini ko sigurado, hindi ko lukas ako kayo. No? So, after na, upo ko may decision na ko, o, pagyapon, rakinig ka kuwan, kahit ay kukulo, no? Kaya mo pagpilag ng mga adlaw, dito sa pagpumihing decision. Pero, may ato yung pastor, tulog mo, sigurado ko kayo, ang sigurado mga pangutana. Tulog ka pastor, ang nag-share sa ako, sa bato, matong panahon na decide ko. January 5, 2010. Naka-accord ko, inabuhin walay katapusan. No? Imagine, gikan sa daycare hangtod sa grade 4. Huwag ako kabatang matuluwasan. Pero, kung ito na ako, wala kayo pinabsent sa simba. Managin mo na pagsimba, diligid mo. Paagi nga malusta. No? Kaya nako, bayag yun ko. Pero yapon kinupanahon nga, nasandan ako kung sa din, paagi sa kaluwasan din. I commit and decide that Jesus is my Lord and Savior. 2010, January 5. Okay, so, as I close this message, ingon si Calvin, si pagbasa niyo, no? College. Ingon siya, no person was ever honored for what he received, but what he gave. I know what man nag-apas o i-honor na. No? From kamunta na karon, kung sa man imong nag-give. Yes, we have a lot of things na atong nahitnatan. It may be in kinds, it may be coming from you through advices, maybe groceries, financial, nakahakat ka na. But how about sharing the gospel of Jesus Christ? Nakashare na ka? Diha sa sulod sa imong panimagay, nakahimo ka? Diha sa sulod sa imong kauban na trabaho, nakahimo ka?
hangtod ganos ama ka makahimo, kanang retire ka, kanang matransfer ka, kanang buundan kag trabaho, daw kami kita yung pag-share. Usahay mo ni pinakalisod ng party ni pag-share sa gospel. Kaya naguna-huna ta, nahuman ta makasulti basin lahit ka ta sa ilang pananaw. Basin mausap ang atong friendship. Basin maapektuhan ang ato ang kasuod tungkol kay share ta. Muna sa mga posible nga ato ang ginahuna na giboro hindi kita makahimo sa pagsulti. Kay basin katukanan ta sa ilang pananaw. No? So, sharing the gospel is about extending God's love and grace to others, helping them discover the hope and salvation available through Jesus Christ. Therefore, sharing the gospel is not only a response to God's desire for salvation for all, but also a vital part of fulfilling His divine vision, empowered by the transformative power from the gospel and His word. May the God bless our message this morning. Balik sa ato next.